Ngayon ang unang araw ng paglipat ng babaeng ito sa bagong paaralan, normal pa rin ang lahat para sa kanya dahil nagawa na niya ito ng maraming beses noon. Ngunit hindi alam ni Suzy na ang nasa harap niya ay impyerno sa lupa, kung saan ang mahihina ay kailangang lumaban sa mga malupit na tao. Agad pagkatapos, inakay siya ng guro sa klase upang ipakilala sa mga bagong kaklase. Ang paglipat ng paaralan para kay Suzy ay parang regular na pagkain, bawat 3 buwan dahil madalas magpalipat-lipat ang trabaho ng kanyang ama. Tiwala si Suzy na ang pakikihalubilo sa klase ay ang kanyang talento, ngunit pagkatapos niyang ipakilala ang kanyang sarili, walang anumang bakas ng pagtanggap sa kanilang mga mukha. Pinayuhan din ng guro ang lahat na alagaan ang bagong kaibigan, at inayos para sa kanya ang upuan sa likod ng klase. Batay sa kanyang karanasan, sinabi niya sa sarili na kailangan niyang lumayo sa dalawang uri ng tao, ang mga talunan at ang mga binubuli. Sa kasamaang palad, ang babaeng nakaupo sa tabi ni Suzy ay kabilang sa kanila. Si Jean ay biktima ng bullying sa paaralan at ang kanyang katawan ay puno ng mga peklat na iniwan ng mga ito. Pagkatapos ng break, lumapit ang ilang babae kay Suzy para makipag-usap at ipinakilala din nila sa kanya ang ilang kilalang tao sa klase na ito. Ang magandang babaeng ito ay si Hazin. Sa labas ay laging nagpapanggap na palakaibigan at mabait, ngunit sa likod nito ay isang malamig at mapanlinlang na personalidad. Sa malayo ay si Zezim, isang idolo ng mga kabataan sa paaralang ito. Sa kabilang banda ay si Seo Joan, ang class president, isang all-around na mahusay na estudyante na hinahangaan ng lahat. Ngunit lahat ito ay ang ibabaw lamang ng iceberg. Ang mga nabanggit na pangalan ay may bahagi sa problema ng bullying sa paaralan. Isang lugar kung saan sila lumikha ng isang malupit na laro, pinipilit ang mahihina na tiisin ang isang malupit na kapalaran, at si Jean ay isang perpektong halimbawa. Kinabukasan, nagsimula ring maramdaman ni Suzy ang problemang ito nang makita niya ang dalawang kaibigan na sinusubukang lapitan si Jean. Dinala nila siya sa bodega ng paaralan at nagsimula siyang pahirapan. Ginawa nila ang lahat ng uri ng kalupitan at tiyak na matagal nang kinakaharap ito ni Jean. Lihim na nakatayo si Suzy sa labas at nasaksihan ang lahat. Nagsimula siyang mag-isip na ang paaralang ito ay hindi pala ganoon kaganda. Ngunit hindi pa rin niya maintindihan kung bakit kailangan niyang pagdaanan ang mga bagay na iyon. Pagkaraan ng ilang sandali pagkatapos ng pag-alis ng lahat, naglakas loob si Suzy na pumasok. Pinayuhan niya si Jean na i-report sila o kung natatakot siya, maaari siyang tumayo at tumakas. Ngunit walang sinabing kahit isang salita si Jean. Lumapit si Suzy at binigyan siya ng band-aid para sa sugat. Nagulat siya nang makita ang maraming peklat sa kamay ni Jean. Mukhang sinubukan na niyang magpakamatay ng maraming beses. Ang dahilan ay tiyak na nagmumula sa matagal na niyang pagpapahirap sa kanila. Nang malaman niyang Huwebes ngayon, pinayuhan ni Jean si Suzy na bumalik sa klase, at sinabihan din siyang magmadali. Pagpasok ni Suzy sa klase, lahat ay tumingin sa kanya ng kakaiba. Pagkatapos ay lumapit ang class president sa pisara at gumuhit ng isang tatsulong. Dahil bagong lipat lang si Suzy sa paaralan, kinailangan ni John na ipaliwanag sa kanya nang malinaw na sa huling Huwebes ng buwan, maglalaro sila ng isang laro ng pagpili ng tao. Agad na nagpadala si John sa kanya ng isang link upang i-download ang larong iyon na tinatawag na pyramid. Sa madaling salita, ito ay isang botohan, hindi ito sa pilitan, ngunit kung ayaw mong sumali, maaari kang gumawa tulad ni Jean. Depende sa botong matatanggap mo, ikaw ay iraranggo mula E hanggang E. Ang mga may ranggo na E ay may ilang pribilehiyo. Ang mga may mas mababang ranggo ay hindi makakalaban sa kanila, bukod pa rito mayroon ding ranggo na kung wala kang natanggap na boto. Malinaw na ang ranggo ay kabaligtaran ng ranggo. Dito na pagtanto ni Suzy ang bobong larong ito. Gusto nilang lumikha ng isang laro upang gawing legal ang bullying sa paaralan at isa sa mga naririto ay magiging itinatapon. Ang bawat isa ay may 5 boto para bumoto sa iba. Hindi maaaring bumoto para sa sarili at hindi maaaring bumoto sa isang tao ng maraming beses. Agad pagkatapos, nagsimula ang laro, labis na nag-isip si Suzy at nagpasya siyang iboto ang kanyang mga kaibigang madalas niyang kausapin. Humingi siya ng paumanhin kay Jean dahil hindi niya ito mabibigyan ng boto. Umasa si Suzy na kahit papaano ay makakakuha siya ng isang boto mula kay Jin John, ngunit hindi ito nangyari. Walang natanggap na boto si Suzy mula kaninuman kaya mapupunta siya sa ranggo, at malapit na niyang harapin ang pinakamasamang bagay tulad ng nangyari sa kaibigan niya sa tabi niya. Umuwi siyang balisa, gusto ni Suzy malaman kung kailan lilipat ng trabaho ang kanyang ama. Talagang inaabangan niya ang oras na iyon upang lumipat ng paaralan. 3 buwan ay masyadong mahaba para matagalan niya at malagpasan ang bangungot na ito. Nang dumating si Suzy sa paaralan kinabukasan, agad siyang nilapitan ng isang grupo ng mga tao upang guluhin. Si Jean ay nasa ranggo kaya may karapatan siyang utusan si Suzy na sundin ang kanyang gusto. Tumanggi si Suzy na sundin ang ugali nito kaya inutusan niya ang dalawang kaibigan na bugbugin si Suzy ng matindi. Binugbog niya si Suzy ng walang awa at syempre, hindi siya makalaban. Ang iba ay nanood lamang dahil iyon ang panuntunan ng bobong larong ito. Ang kakaiba ay binugbog nila si Suzy nang walang iniiwang kahit anong peklat, na nangangahulugang hindi niya sila maisusumbong.
Napagtanto niya na ang lumikha ng larong ito ay upang lumikha ng mga kasabwat, upang ang lahat ay makaramdam ng pagkakapantay-pantay at walang kasalanan. Kahit ang kamera dito ay pinutol din ng isang tao, tila lahat ay planado ng maaga. Habang nagre-record si Suzy upang magkaroon ng ebidensya para sa kanyang reklamo, nabangga niya si Hazin, pinayuhan siya nito na lumayo muna dahil hinahanap ni Jeen ang ranggo, kasabay nito, sinabihan din niya si Suzy na magsumikap, ngunit kung taos puso ang mga salitita iyon, tanging Diyos lang ang nakakaalam. Sa loob, agad nilang natuklasan na nagre-record si Suzy. Alam din nila na ngayong araw ang unang regla niya. Kaya, kusang loob niyang binuksan ang drawer ni Suzy, at pagkatapos ay pinutol ang mga sanitary napkin sa isang mapanukso na paraan. Alam na alam ni Suzy na hindi niya matitiis ang susunod na 3 buwan, gagawin niya ang lahat upang makalabas sa ranggo. Nagtaka si Suzy kung bakit hindi sumasali si Jeen sa pyramid game na ito, at nalaman din niya na may 2 tao sa klase na nakakuha lamang ng 1 boto. Kaya, gusto niyang makipagtulungan kay Jeen upang pareho silang makalabas sa ranggo, at itulak ang isa sa 2 taong iyon upang palitan ang kanilang posisyon. Walang pag-aalinlangan na nagpasalamat si Suzy kay Jeen sa harap ng klase. Gusto rin niyang maging matalik na kaibigan ni Jeen na ikinagulat ng lahat. Agad na hinila ni Jeen si Suzy palabas para magtanong, kung saan sinabi ni Suzy ang kanyang plano na makipagtulungan sa pagboto para kay Jeen upang itulak ang isa sa 2 tao na may 1 boto sa ranggo, ngunit agad na tinutulan ni Jeen ang planong ito. Ayaw niyang itulak ang sinuman sa ranggo upang palitan siya. Iyon ang dahilan kung bakit ayaw ni Jeen na lumahok sa bobong larong ito. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Suzy ang lahat ng paraan upang hikayatin si Jeen. Ginawa niya ang lahat, ngunit isang iling lang ng ulo ang nakuha niya mula rito. Ngayon, ang pinakagusto ni Suzy malaman ay kung sino ang lumikha ng larong iyon, maaaring 1 tao sa ranggo o 1 taong nagtatago. Habang iniisip ang lahat ng bagay, hindi sinasadyang nakita ni Suzy si Beyond na may gustong sabihin sa kanya. Lumalabas na ang babaeng ito ang matalik na kaibigan ni Jeen, ngunit sa isang pagkakataon sa pagboto, nakipagpalitan ng boto si Beyond sa ibang tao sa halip na sa kanya. Narinig ni Beyond ang pag-uusap ni Suzy at Jeen, at ngayon ay nakakaramdam siya ng pagkakasala sa kanyang matalik na kaibigan. Kaya gusto niya talagang makalabas si Jeen sa ranggo. Ang pagkakaroon ng isa pang kasama ay makakatulong kay Suzy na makabuo ng mas mahusay na plano, at dito, isiniwalat din ni Beyond kay Suzy ang pagkakakilanlan ng ilang tao sa klase. Si Idol Hizim ay isang social media butterfly. Ipinanganak siyang mayaman, ngunit hindi kailanman ipinagmalaki ito. Si Hajin naman ay isang anghel na laging nagpapakitang mabait at mahinahon, ngunit balakayo lang iyon, nakita mismo ni Beyond na pinahihirapan niya ang matalik niyang kaibigan na si Jeen. Labis na natakot si Beyond nang malaman ang katotohanan, ngunit hindi naglakas loob na magsalita, tila siya ang lumikha ng larong ito. Nang araw na iyon, patuloy nilang pinahirapan si Suzy, naghanda sila ng maraming od at isinubo sa bibig niya. Hindi na nakatagal si Suzy, kaya ginamit niya ang lahat ng lakas niya para makatakas. Iniluwan niya ang lahat ng nakakatakot na bagay na iyon mula sa kanyang bibig. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Hajin. Nagpakita siya ng pag-aalala at tinanong si Han Suzy at inabot pa ang kamay para tulungan siyang tumayo. Humarap si Hajin kay Jeon at sinaway ito. Inutusan siyang huminto. Alam na ni Suzy ang tunay na mukha ni Hajin, ngunit pilit pa rin siyang nagpapakita ng kalmado. Pagbalik, pinag-isipan ni Hajin ang sinabi ni Jeen sa kanya kanina, na handa siyang gawin ni Hajin ang anumang gusto niya sa kanya. Sa pag-asang hindi sakta ni Hajin ang iba, at ang iiba na tinutukoy niya ay si Suzy. Napagtanto ni Suzy na ang lahat sa paaralang ito ay inayos para sa bobong laro na iyon, maging ang silid-aralan ay hiwalay sa annex building. Sigurado siyang may iba pang tao sa likod nito. Hindi kayang gawin ng isang estudyante tulad ni Hajin ang lahat ng ito. Nagtaka siya kung talagang walang alam ang mga guro dito tungkol sa mga bagay na ito, dahil ang lahat ay napakalinaw sa kanyang paningin. Agad na nilapitan ni Suzy ang kanyang homeroom teacher upang magtanong tungkol sa security camera. Ipinaliwanag ng isa pang guro na ang kanilang klase lang naman ang nasa annex building, kaya bakit pa kailangan ng camera. Bukod pa rito, mayroon ng e-human surveillance camera sa klase, at iyon ay si class president Doan, isang estudyante sa paaralan na pinagkakatiwalaan ng lahat ng guro. Nang dumaan si Suzy, nakita niya ang profile ni Doan, siya pala ang anak ng direktor ng Seosin Hospital. Bukod pa rito, mayroon ding isang espesyal na klase sa paaralang ito, kung saan tanging mga piling babaeng estudyante lamang ang tinuturuan. Hindi sila natututo ng kaalaman mula sa mga libro, kundi natututo kung paano gumastos ng pera, kung paano kumilos bilang isang marangal na binibini. Nang araw na iyon, tinanong ni Suzy si Hajin, sino sa tingin mo ang lumikha ng larong ito at para saan? Ayon sa pananaw ni Hajin, ito ay dahil masaya at nakakaaliw. Gusto niyang makita ang mga mata ng biktima at ang walang pakialam ng mga mata ng mga nasa paligid. Ipinapalagay ni Hajin na iyon ay ang sarili lamang niyang pananaw at kumilos siya ng walang pakialam na parang wala siyang kinalaman sa bobong larong iyon. Pagkatapos nito, nakipagkita si Suzy kay Jae-en,
Humagulgol siya upang makaramdam ng simpatya si JN sa pagpapahirap ng iba sa kanya. Pagkatapos ay nakiusap siya kay JN na tulungan siya sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga boto sa nalalapit na panahon, at lalo pa, narinig ni Suzy ang anunsyo ng kanyang ama na tatagal ang termino nito dito. Kaya hindi na niya kailangang lumipat ng paaralan sa susunod na 3 buwan. Talagang nagulantang si Suzy nang marinig ito, at hindi pa niya nasasabi sa kanyang ama ang mga nangyari sa paaralan. Nang araw na iyon, tinanong ni Suzy si Jajin kung alam niya kung sino ang utak ng lahat. Ipinahiwatig niya na hindi ba't napakalinaw na yun. Tila alam ng lahat na si Hajin ang nasa likod ng larong ito. Kasabay nito, nakita ni Suzy si Hajin na kasama ang presidente ng paaralan. Siya pala ang anak nito. Dito lang napagtanto ni Suzy ang tunay na kapangyarihan ni Hajin. Hindi lang siya anak ng presidente, kundi apo rin ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. Ang pamilya ni Hajin, John, at John ay madalas ding maghapunan ng magkasama. Madalas na ipinagbabawal ng kanilang mga magulang ang kanilang mga anak na makipaglaro sa mga mahihirap na kaibigan dahil dapat makipagkaibigan sa kapwa nila mayaman. Naramdaman ni Suzy na ang homeroom teacher ay labis na nagmamalasakit sa mga estudyante, marahil ay wala siyang kaalam-alam tungkol sa nakakatakot na larong ito. Kaya, gusto niyang lapitan ang guro upang humingi ng tulong. Baka siya ang maging tulay niya sa Committee Against School Violence. Ngunit bago pa niya makita ang guro, natuklasan at pinigilan siya ni John. Sinabi nito na mas lalo lang lalala ang sitwasyon kapag mas lalo siyang magsusumikap. Sa ngayon, isa pa lang ang lumaban sa larong ito. Hindi alam ni Suzy kung sino sa klase ang lumaban, ngunit sigurado siyang napasuko na ni Hajin ang taong iyon. Isang linggo na lang at magsisimula na ang laro, at iniisip din niya kung paano makatakas sa kanyang kasalukuyang posisyon. Dahil hindi na niya matagalan, kinausap ni Suzy ang homeroom teacher. Tinanong niya ang opinyon ng guro tungkol sa pagbuo ng isang anti-bullying committee sa klase. Inamin niya na binubuli siya ng kanyang mga kaklase. Dito, sinabi niya kay Suzy na mayroong katulad na kaso noong nakaraang taon. Nangako siyang tutulungan si Suzy, at pagkatapos ay kinuha ang kanyang telepono upang i-record ang pahayag ni Suzy para maging ebidensya. Ngunit hindi alam ni Suzy na ang guro na ito ay kabilang din sa kanila. Gusto niyang i-record ang mga pasa o peklat, ngunit wala siya. Kailangan ng mga iyon upang makapagsumbong, kaya agad na sinaktan ni Suzy. Nilagyan pa niya ng kumukulong tubig ang ulo niya, buti na lang at dumating si Jen sa oras at kumatok sa pinto. Agad ding tumakbo si Suzy palabas. Hinila siya ni Jen sa rooftop at sinaway siya. Nang maglakas loob si Suzy na mag-isa, kasama ang baliw na guro na iyon. Ginusto niyang magkaroon ng ebidensya ng karahasan upang takutin ang pamilya ni Zion, at pagkatapos ay makakatanggap siya ng halaga ng pera para itago ang lahat. Akala ni Jiaen na kasalanan niya ang lahat, at matatapos din agad ang lahat, habang hindi naman maintindihan ni Suzy ang sinasabi ng kaibigan niya. Ang dahilan kung bakit alam ni Jiaen na naroon si Suzy, ay dahil habang nagpapasa siya ng aplikasyon para umalis sa eskwela, nakatanggap siya ng litrato ni Suzy na kasama niya sa isang group chat ng klase. Dito, gusto ni Suzy tanungin si Jiaen tungkol sa relasyon nila ni Zion, ngunit biglang sinabi ni Jiaen na hindi sila magkaibigan, at hindi maintindihan ni Suzy kung bakit nagsinungaling si Zion tungkol dito. Kasabay nito, gusto talaga ni Suzy na sumali si Jiaen sa bobong larong iyon. Gusto niyang pareho silang makaalis sa posisyon na Frank. Sinabi ni Jiaen na matatapos din agad ang lahat kung huminto siya sa pag-aaral. Ngunit naniniwala si Suzy na hindi matatapos ang larong ito kahit umalis ka. Hindi lang si Hazin ang nagpapanatili ng sistemang ito, ang iba pa ay magiging halimaw na parang impeksyon. Mayroong isang taong dapat tumayo para tapusin ang lahat. Gusto ni Suzy na siya mismo ang sisira sa Pyramid King. Bukas ang oras para sa botohan, umaasa si Suzy na hindi na mag-aaral si Jiaen, ngunit kailangan pa rin niyang pumasok sa klase. Kinabukasan nang dumating si Suzy sa klase, wala pa rin si Jiaen, paulit-ulit siyang tumawag at nag-text, ngunit hindi pa rin sumasagot si Jiaen. Habang pakiramdam ni Suzy ay nawawalan siya ng pag-asa, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Jiaen. Hindi lang si Suzy kundi ang lahat ay nagulat. Siyempre, nandito si Jiaen para sumali sa larong ito. Napakaraming inisip niya tungkol sa sinabi ni Suzy at pakiramdam niya ay tama iyon. Agad na ipinadala ni Doan kay Jiaen ang link para i-download ang laro, habang hindi pa rin maintindihan ni Hazin kung ano ang iniisip ni Jiaen. Agad pagkatapos, nagsimula ang bobong larong ito, magbobotohan si Suzy at Jiaen para sa isa't isa, at sa gayon ay magkakaroon sila ng isang boto tulad ni Nagya at Sungji. Lahat sila ay magiging drunk at nasa ilalim, ngunit sa wakas ay makakalabas sila sa Frank na posisyon nila ngayon. Ito ang butas ng larong ito kung saan walang sinuman ang nasa Frank. Ngunit ang resulta ay nagbigay kay Suzy ng malaking sorpresa na hindi siya makapaniwala. Bigla ang nakakuha si Suzy ng 5 boto at nasa Frank, habang si Jiaen naman ay may 2 boto at nasa Frank. Hindi alam ni Suzy kung sino ang bumoto sa kanya, ngunit si Jiaen ay nag-aalala dahil mayroong isang taong nasa Frank at iyon ay si Jia. Hindi ito sumunod sa plano na kanilang inasahan. Sa kabilang banda, nanginginig si Jia habang tinatawag na ang kanyang pangalan ng kamatayan.
Ayaw talaga ni Jiaen na makita ang sinuman na pinahihirapan nila, hindi rin niya maintindihan kung bakit walang boto si Jia. Naniniwala si Suzy na marahil ay inabandona siya ng kanyang mga kaibigan, kahit ang matatalik na magkapatid ay maaaring magtalikuran. Nagkaroon na si Sungzi ng mga bagong kaibigan, habang si Jia ay ipinagkanulo ng kanyang nag-iisang kaibigan. Gusto ni Jiaen na gawin nila ang isang bagay upang tulungan si Jia na labanan sila, ngunit walang pakialam si Suzy. Inamin niya na hindi niya kayang maging kasing bait niya. Wala akong pakialam sa larong ito, kung hindi ako na-rank, nagalit si Jiaen sa sinabi ni Suzy dahil nangako siyang sisirain ang bobong larong ito noon. Sa kabilang banda, tinanong ni Gunji si Hajin kung ano ang dapat nilang gawin, ngunit biglang nagbago si Hajin at sinabing bakit ako ang tatanungin mo. Mukhang gusto niyang ipakita sa lahat na wala siyang kinalaman. Pagkatapos noon, bumati si Hajin kay Suzy, nangako siyang hindi na ito mangyayari sa kanya, tutulungan kita sa pagkakataong ito. Hindi na kailangang mag-alala ni Suzy kung may sayad ba siya o wala, kaya hindi na rin kailangang magpakita ng galit. Nasa bagong posisyon na si Suzy ngayon at idinagdag din siya ng lahat sa pribadong group chat ng klase. Ang mga taong dati iwalang pakialam sa kanya ay nagsimula ng magbago ng isip, gusto na nilang makipagkaibigan sa kanya. Talagang malala ang sayad ni Hajin dahil may isang batang babae na nanggulo habang siya ay nag-iisip. Kaya naman walang awa niyang sinunog ang kamay ng bata hanggang sa mamaga ito. Nang araw na iyon, inamin ni Jaijin kay Suzy na binoto niya ito. Gusto ni Suzy na malaman ang dahilan kung bakit niya ginawa iyon. May gusto ka ba sa akin? Ngunit sinabi ni Jaijin na wala siyang kailangan. Sa totoo lang, ang pagboto ng isang mataas na ranggo sa isang mas mababang ranggo ay natural, walang nagtuturo na bumoto para sa mga kasama mo sa ranggo. Ang pagpapahirap sa F-rank ay patuloy na nangyayari gaya ng dati, ngunit habang pinapahirapan ni Wonji si Jia, tumayo si Jiaen para pigilan ito. Pagkatapos ay kusang loob pa siyang pumalit kay Jia upang maranasan ang mga bagay na iyon, ngunit biglang ayaw ni Hajin na mangyari iyon. Pinakikiusapan niya si Wonji na humingi ng tawad kay Jiaen para hindi na siya maging frank, hindi rin nagpalipas si Suzy. Agad niyang binato si Hajin ng papel at sinabing nagkamali siya dahil si Jiaen ang pinupuntiryan niya. Nagalit si Wonji at akmang susuntukin si Suzy, ngunit sinabi ni Suzy na hindi siya arang kaya hindi niya ito magagawa sa kanya. Sa tabi ni Hajin, pinakiusapan niya si Wonji na huminto, pagkatapos ay sinabi ni Suzy kay Jiaen na tutuparin niya ang kanyang pangako sa kanya. Diretsahan niyang tinanong si Hajin kung pinapayagan niya ba ang lahat na pahirapan si Jia. Sinabi niya na siya rin ay tulad ng lahat dito at walang karapatang magpasya, at ang gumagawa niyan ay ang larong ito. Sa eksaktong sandaling iyon, pumasok ang guro at tumigil silang dalawa sa pagtatalo, agad na lumapit si An para ipaliwanag sa guro na naglalaro lang sila. Pagkatapos noon, nagsisi si Suzy dahil ito ang unang pagkakataon na naging padalos-dalos siya. Alam ni Jiaen na nasa itaas siya, kaya agad din siyang dumating. Nag-aalala talaga si Jiaen para kay Suzy dahil naglakas loob itong harapin si Hajin. Sinabi niya na hindi niya ginawa iyon para sa kanya, kundi para sa sarili niya. Alam din ni Suzy na si Hajin ang bumoto sa kanya. Ang pinakagusto niyang gawin ngayon ay burahin ang larong iyon at kailangan niya ang tulong ni Jiaen. Nang araw na iyon, ikinuwento ni Jia kay Suzy ang kwento mula sa isang taon na ang nakakaraan. Si Jiaen mismo ang nagsimula ng larong ito. Si Hajin ay nanonood lang noon, at ang mga batas ay hindi inilatag sa simula, ito ay nagbago sa paglipas ng panahon. Sa simula, ang pambubuli sa mga nasa mababang ranggo ay banayad lamang, at pagkatapos ay nagsimula ng lumabas ang F-rank. Mula noon, ang pambubuli ay naging pisikal na pagpapahirap sa isang mas malupit na paraan. Ang unang biktima ay si Uzi, siya ay nasa Frank sa buong unang taon dahil hindi niya makayanan, umalis din siya ng ilang buwan na ang nakakaraan. Sa totoo lang, hindi magkasundo sina Duan at Jiaen, ngunit dahil sa relasyon ng dalawang pamilya, napilitan silang magpanggap na magkaibigan. Ayaw din ni Duan na sumali sa bobong larong iyon, hindi lang niya kayang labanan ang lahat. Nagpaplano si Suzy na tipunin ang mga nasa rank, gamit ang kanilang pagnanais na makataas sa F-rank. Ayon sa kalkulasyon ni Suzy, bawat isa ay nangangailangan ng 5 boto para umakyat sa F-rank. Ngayon ay mayroon na silang 3 tao at kailangan pa ng 3 tao para matapos ang misyon. Sa ganoong paraan, mas marami ang nasa F-rank kaysa sa rank at babagsak ang laro kapag hindi na ito napanatili sa anyong pyramid. Agad pagkatapos, sinimulan nilang lahat na lapitan ang mga target. Magpapanggap si Suzy na makipagkaibigan at hihilahin ang mga nasa rank. Ngunit ang planong iyon ay hawak na ni Hajin sa kanyang palad at syempre, hindi niya hahayaang magtagumpay si Suzy. Nang araw na iyon, inanyayahan niya sina Jiaen at Suzy, at dito ay hindi siya nag-atubiling ipakita ang kanyang tunay na pagkatao. Agad na nagsindi si Hajin ng sigarilyo gaya ng dati sa harap ni Suzy, at sa kanya ibinuga ang usok diretso sa mukha nito para ipakita ang kanyang pagtutol sa planong isinasagawa ni Suzy.
Nagpakita si Gia ng pagkabigla nang malaman niyang alam na ni Hazin ang lahat. Ngunit naniniwala si Suzy na hindi niya pa alam ng detalyado, alam lang niya na nilalapitan nila si Zegon. Nakita ng staff ng convenience store na madalas na nagla-login si Suzy sa Pyramid Game, nagkataon din na isa siyang programmer at kuya ni Wonji. Kaya naman nag-login din siya sa larong iyon at alam na niya ang lahat ng nasa loob. Nang araw na iyon, naramdaman ng guro na mayroong bullying sa klase ni Suzy nang marinig niyang umiiyak mag-isa si Gia sa banyo. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari sa klase at kung paano makakatulong. Ngunit naisip ni Suzy ang baliw na guro noong nakaraang araw kaya hindi niya ito masabi sa kanya. Pagkatapos ng ilang araw na pagpupursige, nakuha ni Suzy ang kanyang unang target. Nalaman niyang mayroong isang grupo ng matatalik na kaibigan si Hazin, ngunit hindi niya binoto ang sinuman sa kanila. Banta ni Suzy na isisiwalat ang sikretong ito sa lahat, kaya madali niyang nahikayat si Hazin na sumama sa kanyang panig. Nang gabing iyon habang pauwi sina Suzy at Giaen, nakita nila ang isang lalaki na mukhang pamilyar. Pumasok siya sa paaralan para kumuha ng kung ano. Paglabas niya, nakita niya si Suzy. Dito niya agad na nakilala na siya ang empleyado sa convenience store at kuya ni Wonji. Pumunta siya rito dahil sa Pyramid Game at dahil din sa insidente ng kanyang kapatid. Kinabukasan, agad na pinuntahan ni Suzy ang lalaki. Alam na rin ni Sunha ang tungkol sa laro ng botohan at ang mga biktima. Ikinuwento din niya ang tungkol kay Wonji na nagkulong sa bahay sa loob ng maraming buwan. Dito gusto ni Suzy na makipagtulungan sa kanya upang burahin ang larong iyon. Samantala, ang gawain ni Ji ay hikayatin ang dating matalik niyang kaibigan na si Sonji, habang si Jiaen naman ay gumagawa ng lahat ng paraan upang akitin si Hyun. Pagkatapos ng maraming araw na pagsisikap, sa wakas ay nakuha nila ang 3 target na itinakda, ngunit gusto ni Suzy na magdagdag pa ng isa pang plano. Agad pagkatapos, nakipagkita si Suzy kay Jaejin dahil may hawak siyang sikreto tungkol dito. Alam ni Suzy na may gusto si Jaejin sa isang kaibigang lesbian sa klase, si Enjun. Kaya gusto ni Suzy na sa susunod na laro ay bumaba si Jaejin sa F-rank. Naniniwala siya na sa isang taong maganda at mayaman tulad ni Jaejin ay walang makakapanakit sa kanya. Gusto ni Suzy na sirain ang kaayusan ng larong ito, at sa parehong oras ay tutulungan si Jaejin na talunin si Ahazin sa sarili nitong laro. Sa eksaktong sandaling iyon, parehong nakatanggap sina Suzy at Jaejin ng mensahe sa group chat mula kay Sonji na nagsasabing, "Suzy, kung mamatay ako, titigil ka ba?" Nang dumating si Suzy, lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Agad na lumapit si Ahazin para tanungin si Suzy kung ano ang ginawa niya. Bago iyon, tinakot ni Ahazin si Sonji nang malaman niya ang isang sikreto nito, kaya sumunod si Sonji sa lahat ng sinabi niya. Kasabay nito, nagaganap ang parent-teacher meeting. Inihayag ng guro sa ama ni Suzy na mayroong bullying dito at ang kanyang anak na babae ay biktima rin. Nang marinig ito, nagulat ang ibang magulang, kaya naman agad na sinyasa ng punong guro ang kanyang tauhan na pigilan ang guro. Ngunit gusto pa rin ng ama ni Suzy na magpatuloy sa pagsasalita ang guro. Agad pagkatapos ay dinala siya ng guro sa lugar kung saan gustong magpakamatay ni Sonji. Nagulat ang lahat nang makita ang eksenang ito, at pagkatapos ay bumaling ang mga magulang upang punahin si Suzy nang malaman nilang siya ang nambuli. Agad namang tumalon si Ahazin at sinabing hindi pa nakikisama si Suzy at iyon ay maliit na pagkakamali lamang. Sa palagay ko ay dapat naming lutasin ito ng kami lang. Agad pagkatapos, lahat ng nasa klase ay nagpasya na lutasin ito nang hindi pinapayagan ang sinuman na makialam. Batay sa mga patakaran ng Pyramid Game, hindi pinahihintulutan si Suzy na bulihin si Sonji. Hindi si Suzy ang A-rank at hindi rin si Sonji ang F-rank, pero ang mungkahi si Zion na parusahan si Suzy sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang mga boto. Agad namang tinanong ni Suzy si Sonji kung binuli niya ba ito at gusto niyang makita ang konkretong ebidensya, ngunit agad itong tinutulan ni Zion. Nakaupo sa ibaba, iminungkahi ni Hazin na bumoto tayo sa pamamagitan ng pagtataas ng kamay. Tingnan natin kung nararapat bang parusahan si Suzy. Sa labas, sinabi ng ama ni Hazin na malusog ang paglutas ng problema ng mga bata. Ngunit agad itong pinabulaanan ni Teacher Zion, pakiramdam niya ay pampublikong pagbitay iyon. Gusto ng guro na pumasok sa loob upang pigilan ang mga bata, ngunit hindi pinayagan ng ina ni Hazin. Sa loob, 21 tao ang sumang-ayon na tanggalin ang mga boto ni Suzy. Hindi siya makakaboto sa susunod, ngunit makakatanggap pa rin ng boto mula sa iba. Alam ni Suzy na lahat ay gawa ni Hazin, hindi niya maintindihan kung bakit alam ni Hazin ang kanyang plano. Hindi nagtagal pagkatapos noon, inimbitahan ang mga magulang na pumasok para pakinggan ang presentasyon ni Hazin. Ang ipinipresenta niya ay ang Pyramid Game. Sa pagkakataong ito, gusto ni Hazin na bumoto ang mga magulang para sa mga estudyante sa klase na ito. Ngunit sinabi ng ina ni Hazin na hindi ito magandang ideya at pinigilan ang kanyang anak na ituloy. Sa eksaktong sandali na iyon, pumasok ang lola ni Hazin, ang presidente ng isang malaking korporasyon. Nagpakita siya ng kasiyahan sa kanyang apo at pinayagan si Hazin na ipagpatuloy ang kanyang presentasyon at hinikayat din ang lahat na sumali. Agad pagkatapos, naganap din ang pagboto ng mga magulang, tanging ang ama lang ni Suzy ang hindi sumali. Ang resulta, walang iba kundi si Suzy ang nasa Frank,
at ang iba ay kusang lumayo sa kanyang ama. Gusto ni Hazin na marinig ang sinasabi niya tungkol sa botong ito. Sinabi ng ama ni Suzy na ang paghihiwalay ng ranggo ay umiiral sa lahat ng dako. Sa militar, sa lipunan at maging sa paaralan, naniniwala siyang iyon ang kailangang gawin upang mapanatili ang kaayusan at mga kasunduan. Ngunit agad itong pinabulaanan ni Suzy nang banggitin ng ama ang kaayusan. Kung mayroong maging frank, wala itong pinagkaiba sa impyerno. Nakakatakot ito hanggang sa punto na pinag-iisipan na ng tao ang kamatayan, pagkatapos ay gusto ni Suzy na durugin ang pyramid na ito. Habang ang lahat ay nagulat, umiti si Lola ni Hazin. Sinabi niya na ang ama ni Suzy ay may anak na babae na puno ng karisma at gusto niyang ibigay niya si Suzy sa kanyang korporasyon. Nang araw na iyon, pumasok si Suzy sa klase at nakita ang isang kamera sa pisara. Palihim itong inilagay ni Kuya Sunha doon. Nag-text si Hazin sa isang tao na nagsasaad na gagawin niyang Frank si En sa laro bukas. Kinabukasan, tinanong ni Jezim si Hazin tungkol sa pagpapalaro sa mga matatanda sa kalagitnaan ng klase. Sinabi niya na iyon ay pagbubunyag ng nilalaman ng laro na labag sa mga regulasyon. Bago iyon, nagkaisa na sina Jezim at Suzy. Maghahanap sila ng paraan upang sirain ang imahe ng pamamahala ni Hazin sa klaseng ito, at pagkatapos ay itataas si Jezim sa arang. Gusto ni Hazin na kunin ang opinyon ng lahat tungkol sa sinasabi ni Jezim, ngunit walang sinuman ang naglakas loob na magsalita. Naniniwala si Jezim na sino ang maglalakas loob na sumagot sa ganoong tanong, kaya nagkaroon siya ng ideya na magkaroon ng lihim na pagboto. Ang resulta ay 13 ang nagsabing at 11 ang nagsabing hindi tungkol sa paglalantad ni Hazin ng laro sa labas. Ang parusa kay Hazin ay hindi makaboto para sa susunod na laro, ngunit hindi niya ito basta na lang palalampasin. Agad na nagpakalat ng chismis si Hazin na binayaran ni Jezim ng kanyang ama upang sumikat, at kasabay nito ay nabunyag din si Enjun nang magpatayo ang kanyang pamilya ng gifts para sa paaralan ng mga babae. Habang nagtataka silang dalawa kung sino sa klase ang nagbunyag ng mga bagay na iyon, inakala ni Hazin na ang larawan ni Jezim na inilabas ng pahayagan ay kinuha dito mismo. Tila may nakatagong kamera sa silid na ito. Nadiskubre rin ni Enjun ang kamera. Upang malaman kung sino ang salarin, nais ni Hazin na buksan ang memory card na ikinabalisa ni Suzy. Saktong pumasok si Teacher John at inamin na kanya iyon, nais niyang ilagay iyon upang makita kung ano ang nangyari sa klase. Ngunit sa totoo lang, hindi niya iyon, tinulungan ng guro si Suzy na makatakas dahil kamera iyon ni Sunha. Pagkatapos niyang aminin na kanya ang kamera, alam niya kung ano ang susunod na mangyayari, kaya kusa niyang inayos ang lahat upang umalis sa paaralan. Alam din ni Teacher John ang malupit na pag-ugali ni Hazin, ngunit wala na siyang magagawa dahil limitado lang ang kanyang kakayahan. Ibinigay din niya kay Suzy ang kanyang numero ng telepono. Kung may kailangan siyang tulong ay sabihin sa kanya, naniniwala siyang mananalo si Suzy sa laban na ito. Hindi maintindihan ni Suzy kung paano nalaman ni Hazin ang nakatagong kamera, dahil sila lang ni Jaen ang nakakaalam nito, kaya dinala niya ito para tanungin sina Jaen at Zia. Nanginginig ang mga kamay ni Zia dahil siya ang dahilan. Narinig niya si Jaen na nagbunyag tungkol sa kamera, pagkatapos ay ikinuwento niya ito sa kaibigan niyang si Sungji. Doon nalaman ni Hazin ang tungkol dito, agad na pinatalsik ni Suzy ang kaibigan sa grupo ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos noon, nagpatuloy ang ika-negatibo 15 laro ng pyramid, parehong nasa si Suzy at Jaen, habang nakuha ni Zia ang ayon sa naunang plano. Nakalabas si Zia sa Gi. Ang mas nakakagulat pa ay biglang umakyat si Bayon sa rank A samantala, galit na galit si Zion nang bumaba siya sa rank B, ganoon din si Hazin. Hindi nagtagumpay ang plano niyang ibaba si Jaen sa rank. Pagkatapos noon ay hinanap ni Hazin si Jaen para kausapin, nagmakaawa si Jaen na pabayaan na lang sila, kasabay nito ay biglang dumating din si Suzy. Dito ay inihayag ni Hazin na lahat ng ginawa niya kay Suzy ay dahil kay Jaen, ngunit paano paniniwalaan ni Suzy iyon? Ang alam niya sa ngayon ay gusto lang ni Hazin na manatiling rank A si Jaen, magpakailanman, bumaling si Suzy kay Jaen at tinanong kung gusto niyang maging rank, at syempre, hindi niya gusto. Tumawa si Hazin nang marinig niyang tinawag siyang bully ni Suzy. Kung ako ay bully, ano ka Jaen? Ayos lang Jaen, dudurugin ko siya para sa iyo sa lalong madaling panahon. Ngayon, wala nang rank A, kaya tinanong ni Suzy ang opinyon ni Hazin tungkol sa pag-alis sa walang kwentang laro na ito. Ang pagkarinig nito ay nagpagalit kina Jaewon at Wonji, habang patuloy na kinukutya ni Suzy ang grupo ni Hazin. Hindi maintindihan ng lahat kung bakit nakarating si Bayon sa rank. Pagkatapos niyang makakuha ng bagong posisyon ay tila nagbago si Bayon. Ngayon ay mayroon na siyang kapangyarihan na kapantay ni Hazin. Napansin ni Suzy na tila si Bayon ang trump card ni Hazin. Totoo nga, si Bayon ngayon ay tao ni Hazin. Gagawin niya ang anumang utos ni Hazin, kapalit nito ay gusto ni Bayon na tulungan siya ni Hazin sa kanyang pangwakas na pagsusulit. Nang araw na iyon, hindi inaasahang natuklasan ni Suzy na nagpadala si Hazin ng pribadong mensahe kay Jaen. Gusto niyang makipagkita kay Jaen sa oras na iyon. Dito, tinanong ni Suzy si Jaen kung kailan sila nagkakilala. Kilala na ni Jaen si Hazin mula pa noong elementarya.
Noon ay magkaibigan silang dalawa, pagkatapos ay lumipat si Hazin sa ibang lugar, hanggang sa nag-high school ay muli silang nagkasama sa iisang klase. Nang araw na iyon ay umuwi ang tatay ni Suzy at ibinalita na lilipat siya ng trabaho. Gusto niyang maghanda si Suzy na lumipat ng paaralan sa susunod na buwan. Labis itong ikinagulat ni Suzy. Hindi niya alam kung sapat pa ba ang natitirang oras para buwagin ang bobong laro na iyon. Nais ni Jezim na baguhin ang ilang alituntunin, kung walang rank isa susunod na botohan, kailangan din nating tanggalin ang pribilehiyo ng rank, ngunit matibay na sinabi ni Hazin na tiyak na magkakaroon ng rank sa susunod na pagkakataon. Pag-uwi, tinawagan ni Jeen ang kanyang ina, ibinunyag niya na dumating si Sogun kahapon, ikinagulat ito ni Jeen. Kinabukasan, hindi siya inaasahang pumasok sa klase, at kasabay nito ay kahina-hinalang nawala rin si Hazin. Tinawagan ni Suzy si Jeen, ngunit hindi niya ito makontak, naramdaman niyang mayroong kakaiba. Nang gabing iyon, dumating si Hazin sa bahay ni Jeen. Tinatanong niya si Jeen kung alam ng nanay niya kung bakit niya ito ginugulo. Inamin ni Jeen na kasalanan niya iyon. Malamig na sinindihan ni Hazin ang kamay ni Jeen. Sa mismong sandaling iyon, biglang lumitaw si Suzy. Alam niyang gumastos ng malaki si Hazin para lang guluhin si Jeen ng tahimik. Alam din niyang ginamit ni Hazin ang kanyang mga koneksyon para pilitin ang kanyang ama na lumipat ng trabaho, ngunit iginiit ni Suzy na hindi siya lilipat ng paaralan. Ipinangako ni Suzy sa kanyang sarili na tatalunin niya si Hazin para durugin ang lintik na larong iyon, at ang larong iyon ay si Hazin. Gusto ni Jeen na manatili si Suzy hanggang matapos ang laro, at pagkatapos ay sasabihin niya kay Suzy at sa iba pa ang isang bagay na itinago niya. Agad silang nagpunta sa convenience store, maraming recording si Sunha sa klase. Ipino-upload niya lahat sa YouTube gamit ang isang dayuhang account. Nag-aalala siya na kapag inilabas niya ito ay magkakaroon ng katulad na kapalaran si Suzy tulad ng kanyang kapatid. Ngunit hindi niya kinatatakutan iyon, ang dapat matakot ay si Hazin kapag nabunyag ang kanyang tunay na mukha sa publiko. Lumalabas na si Johnny ang tumulong kay Suzy na i-record ang mga pag-uusap sa klase. Sa simula pa lang ay hindi niya nagusto si Hazin. At ang bobong laro na iyon, ang pakikipagkaibigan sa kanya ay dahil lang gusto ng pamilya ni Johnny. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Hazin si Jejin para mang-istorbo. Alam niyang matamis pa rin ang relasyon ni Jejin at Enjun. Narinig ni Hazin na tutol ang mga magulang ni Jejin sa kanyang debut. Kung mabigo ito sa pagkakataong ito ay hindi na nila maililigtas ang kanilang anak na babae. Siyempre, kung ibubunyag ni Hazin ang relasyon ng dalawa ay lalong lalala ang lahat. Habang hinahamon ni Jejin si Hazin na gawin iyon, lumuhod naman si Enjun para magmakaawa kay Hazin. Sa kabila ng sinabi ni Jejin kay Enjun na tumayo, hindi niya ito magawa. Sinabi ni Hazin na babantayan niya ito kung ayaw niyang lumuhod muli. Pagkatapos noon ay nagpadala si Hazin ng mensahe kay Suzy na puno ng paghamon, "Marami ka pa bang na-record ngayon?" Tinatanong ni Suzy kung bakit niya alam ito. Mukhang si Ann ang bumaliktad matapos siyang mahuli ni Hazin. Sumunod, nagpadala siya kay Suzy ng isang file na talagang ikinagulat niya. Mayroon siyang ebidensya para isumbong ang ama ni Suzy sa katiwalian. Sinasamantala niya ang paglipat ng paaralan ng kanyang anak na babae upang makakuha ng matatag na koneksyon. Ang katiwalian ay tinatakpan ng programa ng mentorship. Ngayon ay hindi alam ni Suzy kung ano ang gagawin sa mga recording na ito. Buburahin ba niya ito upang protektahan ang kanyang pamilya o patuloy na ilalabas ito upang harapin ang babaeng iyon? Dahil hawak siya ni Hazin, hindi mailabas ni Suzy ang mga recording sa klase. Sa field trip ng klase, totoong nagtaka si Jezim at ang lahat ng miyembro ng grupo tungkol doon. Sinabi ni Suzy na kailangan niyang ipagpaliban ito, ngunit ayaw niyang ibunyag ang dahilan. Agad na muling nakaharap ni Suzy si Hazin sa loob. Gusto niyang malaman ang nararamdaman ni Suzy sa pagtataksil sa kanyang mga kaibigan. Ganoon din si Suzy, gusto niyang malaman kung ano ang layunin ni Hazin sa lahat ng kanyang ginagawa. Sa totoo lang, ang gusto niya ay makita ang pagkabasag at pagtataksil sa pagkakaibigan. Gusto niyang masira ang pagkakaibigan ni Suzy. Galit na galit si Jezim nang malaman niyang tumanggi si Enjun na sumali sa kompetisyon ng paglangoy. Hinanap niya ito upang tanungin ang dahilan at nandoon din si Hazin. Dito ay alam din ni Jezim na siya mismo ang nagbigay ng pressure kay Enjun. Ginawa niya iyon para lang protektahan si Jezim. Gusto ni Hazin na hawakan sa liig ang lahat ng nasa panig ni Suzy, pinipilit silang traidorin siya sa mga darating na plano. Sumunod, pinuntahan niya si Hyun para bigyan ng pressure. Nakuha niya ang impormasyon na ang kapatid ni Hyun ay nag-interview sa isang law firm. Ang nag-interview na iyon ay dating legal counsel sa pamilya ng korporasyon ni Hazin. Kaya sigurado si Hazin na alam ni Hyun kung ano ang gagawin upang hindi magkaproblema ang kanyang kapatid. Hindi nagtagal pagkatapos noon ay hindi inaasahang itinulak si Hazin sa swimming pool. Mabuti na lang at dumating sina Jaen at Enjun sa tamang oras para sagipin siya. Ngunit nang umahon si Hazin, sinabi niya sa guro na nadulas lang siya, ngunit alam ng lahat ng naroon na hindi iyon ang totoo.
Nag-react ng labis ang principal, patuloy na sumisigaw na dalhin si Hazin sa ospital. Naiinis siya dito. Agad na inapakan ni Hazin ang paa ng guro at inutusan siyang tumahimik. Hindi siya makaimik dahil para siyang sunod-sunuran ni Hazin. Nakita ni Doan na itinulak ni Jinjon si Hazin sa swimming pool. Pinayuhan niya si Jinjon na huwag maging padalos-dalos dahil alam ng lahat ang kalupitan ni Hazin. Natakot si Jinjon at sinabing hindi niya sinasadya. Aksidente lang iyon. Kasabay nito, kumakain ng tanghalian ang ama ni Hazin, kasama ang ama ni Doan at Jeon. Binanggit ng ama ni Doan ang laro ng pyramid na nilikha ng mga bata. Naramdaman niyang talagang mapanganib ang larong iyon. Gusto niyang tapusin ang larong iyon, ngunit nag-aalala ang ama ni Suzy. Sa kabilang banda, gusto ng advisor na hatiin ng klase ang kanilang sarili sa mga grupo upang manatili sa iisang silid. Sumama si Enjun sa grupo ni Hazin sa kabila ng pagkadismaya ni Jejin. Ngunit si Jea naman ay lumipat sa grupo ni Suzy. Sa halip ay sumama si Zuzin, na dating nagtaksil kay Jeen, ngunit wala nang ibang pagpipilian ngayon. Nang gabing iyon, nakatanggap sina Jejin at Hyun ng mensahe mula kay Hazin na may mensahe. Gawin niyo ang aking mga tagubilin at makikipag-ugnayan ako sa inyo mamaya. Pagkaraan ng ilang sandali, sina Jejin at Hyun ay gumawa ng isang sorpresang kaarawan para kay Suzy. Medyo nag-aalala siya sa ginawa ng dalawang kaibigan. Ang mga larawan ng kaarawan ay naipost sa social media. Nakita ni Wonjin ang lahat ng ito. Pagkatapos ay pumasok siya sa personal na pahina ni Hazin at nag-iwan ng komento na tila masaya ka. Kasabay nito, nakatanggap si Wonjin ng mensahe mula sa kanyang kapatid na si Hasun, kung nakita ko noon ang mga mapanganib na palatandaan mula sa iyo, makikipagkaibigan ka ba sa mga babaeng iyon? Tinanong din ni Wonjin ang kanyang sarili tungkol sa tanong na iyon mula sa kanyang kapatid. Isang taon na ang nakalipas, binubuli siya hanggang sa huminto siya sa pag-aaral. Pinilit siyang maghubad at ni-video pa. Ang pag-iisip sa mga bagay na iyon ay nagpapakulo pa rin ang dugo ni Wonjin. Sa loob ng ilang buwan, kinulong niya ang sarili sa madilim na silid na ito, habang si Sunha naman ay patuloy na naghahanap ng paraan upang matulungan ang kanyang kapatid na babae na makalabas sa bangungot na iyon. Agad siyang nag-text kay Suzy para batiin ng kaarawan at sinabi rin niyang wala siyang ginagawang mali. Sa kabilang banda, tinanong ni Wonjin si Hazin kung bakit wala siyang ginawa nang malaman niyang siya ang nagtulak sa kanya. Sinabi ni Hazin na hindi niya kailangang alalahanin iyon, dahil ngayon ay mayroong ibang tao na mas nagpapagalit sa kanya kaysa sa nangyari kay Jinjon. Ang tinutukoy niya ay walang iba kundi si Jeen. Sa kabilang banda, hindi inaasahang nakatanggap si Jeen ng tawag mula sa kanyang ina at gusto nitong makipagkita sa kanya, ngunit nang bumaba siya sa lobby ay naroon din si Hazin. Masaya ang kanyang ina na ang kanyang anak na babae ay magkasama sa klase ng matalik niyang kaibigan na si Hazin, habang si Jeen naman ay laging nag-aalala kapag nakatingin sa mga mata ni Hazin. Lumapit din si Hazin at sinabi sa ina ni Jeen, simula ngayon ay madalas tayong magkita-kita, at pagkatapos ay ngumiti ng may paghamon kay Jeen. Pagkaalis ng ina ni Jeen ay agad na tinapakan ni Hazin ang bag ng strawberries na dinala nito. Palagi niyang itinuturing si Jeen na kanyang matalik na kaibigan tulad ng sinabi ng kanyang ina. Dahil ng araw na itinulak si Hazin ay agad na tumalon si Jeen para iligtas siya ng walang pag-aalinlangan. May hawak na sikreto si Hazin tungkol kay Jeen at pinagbabantaan niya itong ibubunyag sa kanyang ina. Kasabay nito, sinabi ni Hazin na traitor din si Suzy, tinatrador niya si Jeen para protektahan ang kanyang ama. Kinaumagahan, naglaro ng paintball ang buong klase. Dahil walang frank sa nakaraang panalo, nais ni Beyond na magpakilala ng isang panuntunan. Ang matatalo ay paparusahan, ang parusa ay katulad ng sa frank na nagpaalala sa lahat. Nagsimula agad ang laro, talagang tensyonado, parang totoong labanan. Ang pinakasukdulan ay ang paghaharap ni na Suzy at Jeonjin. Hindi siya bumaril kundi lumapit para saktan si Suzy gamit ang baril. At sinabi niyang sina Suzy at Jeen ang ugat ng lahat ng problema nang lumipat sila dito. Pagkatapos ay kumawala si Suzy para makatakas. Kinuha niya ang kanyang baril, ngunit hindi niya magawang saktan si Jeonjin nang makita itong umiiyak ng lubos. Kasabay nito, patuloy na binaril ni Hazin si Jeen at muling ginamit ang ina ni Jeen para takutin siya. Kung ayaw mong makita ang iyong ina na naghihirap, ipagkanulo mo ang iyong mga kaibigan. Tinapos ang laro ng matalo sina Suzy, Jeen, Hyun, Enjun, at maging si Jea. Gusto ni Beyond na lumapit ang mga taong iyon para pumili ng frank na tao. Naniniwala rin si Hazin na kailangan may frank para maging ligtas ang iba. Ang panuntunan ng laro ay kailangan ng 5 tao na ibunyag ang mga pagkakamali ng bawat isa. Ang taong may pinakamaraming isinumbong ang siyang pipiliin bilang frank. Bago yon, nag-text si Hazin sa lahat na traidorin si Suzy. Ngunit ngayon ay ibinaba na ng lahat ang kanilang mga baril at ayaw nang magbunyag ng sinuman, ngunit nagulat si Jea. Binaril ni Suzy ang kanyang sarili. Inamin niya na tinredor niya ang kanyang mga kaibigan. Umiyak ng malakas si Jea at patuloy na sinasabi iyon sa pagtataka ng lahat. Lumabas na nagpulong pala ang grupo kagabi.
Dito inamin ni Hyun na siya ay binantaan ni Hazin. Gayon din si Jae-jin, ginagamit siya ni Hazin para bantaan si Enjun. Maging ang pagkakaalam ni Hazin sa ama ni Suzy ay nabunyag din sa lahat, ngunit alam ng lahat na si Hazin ang gusto nilang pabagsakin ngayon. Pagbalik sa kasalukuyan, tinutukan ng lahat ng baril ang kanilang sarili dahil lahat sila ay may kanikanyang pagkakamali. Agad na inamin ni Suzy na simula nang lumipat siya sa paaralan ay kinasusuklaman na niya kayong lahat. Kinukumpirma pa ni Hyun na palihim niyang kinuhanan ng litrato ang ibang babae. Pagkatapos aminin ng lahat, binaril nila ang isa't isa. Nagbibiro na parang walang anumang pagbubunyag dito. Para pigilan ito, gustong saktan ni Jeon si Jia. Pero pinigilan siya ni Enjun. Hindi huminto si Jeon at sinaktan pa si Enjun. Hindi sinasadyang natamaan ng paa ni Enjun ang isang pako na nagpakaba sa lahat. Pagkatapos noon, dinala si Enjun sa emergency room. Nakarating din ang balitang ito sa ina ni Hajin. Gusto niyang itago ng prinsipal ang insidenteng ito at huwag itong ilabas. Mas nabawasan ang kanilang pag-aalala nang malaman nilang ang nasugatang babae ay isang scholar. Sa kabilang banda, pinayuhan ni na Joan at Soha si Jeon na huminto. Ayaw nilang makitang maging sunod-sunuran si Jeon sa bruhang si Hajin. Ngunit ayaw pa ring makinig ni Jeon at ininsulto pa si Soha. Sinabing anak lang siya ng driver ng kanyang ama. Samantala, naniniwala si Hajin na walang sinuman ang may kasalanan sa bagay na ito. Ang may kasalanan ay ang pyramid game. Naalala niya ang nakaraan. Nang turuan ng guro ang lahat na maglaro ng katulad na laro at pagkatapos ay ang eksena kung saan si Hajin ay binubuli ng isang grupo ng mga kaibigan. Pagbalik sa kwarto, naramdaman ni Suzy na walang pakiramdam ng pagkakasala si Hajin sa kanyang mga ginawa, ngunit sinabi niya na mas tama na tanungin iyon kay Jaeun. Tila sa nakaraan ay hindi kumampi si Jaeun kay Hajin, kaya naman tinatawag niya si Jaeun na traidor, at ang ginagawa niya ay nagmula doon. Nang gabing iyon, tinipon ng guro ang lahat upang mag-usap. Ipinaalam niya na si Enjun ay inilipat sa Seosim Hospital. Sinabi niya na ito ay isang aksidente dahil sa kapabayaan at hiniling niya sa lahat na huwag magsulat ng mga gawa-gawang kwento sa social media. Sa ilalim, alam ni Suzy na gustong itago ng guro ang lahat ng nangyari at tila pinilit ng mga magulang ng mga tao rito ang guro na gawin iyon. Binigyan ng guro si Jaeun ng parusang paglilinis ng pasilyo sa loob ng 2 buwan. Sumagot siya kaagad na tatawagin niya ang kanyang mga alipin para gawin iyon, kaya makatitiyak ang guro. Hindi na makatiis si Jae-jin, kaya lumapit siya at hinawakan ang buhok niya. Nais niyang bigyan ng leksyon si Jaeon ngunit pinigilan siya ni Suzy. Pinayuhan niya si Jae-jin na kumalma at siya na ang bahala sa pagwasak sa kanya ng paisa-isa. Sa kabilang banda, nagpadala si Hajin ng abiso sa group chat ng klase. Gusto niyang parusahan si Jaeon ayon sa alituntunin ng pyramid game. Kinabukasan, binisita ni An si Enjun nang makita niyang gising na si Enjun. Umalis na rin siya. Kasabay nito, dumating din sina Jae-jin at Jae-en. Sa labas, tinanong ni Jae-en ang kanyang sarili kung kasalanan ba niya iyon. Umupo siya at nag-isip tungkol sa lahat hanggang sa dumilim ang langit. Nag-text siya sa kanyang ina na may nasaktan dahil sa kanya, ngunit binura niya ito nang hindi pinapadala. Kinabukasan, pagdating sa klase, nagsimulang magplano si Suzy ng paghihiganti. Inilatag niya ang mga pangalan na kailangan niyang puntiryahin. Ang iba pa, gusto ni Suzy na kumbinsihin silang kumampi sa kanya upang patunayan ang mga demonyo sa silid-aralan na ito. Kinabukasan, pagdating sa klase, 3 tao lang ang sumang-ayon na sumali sa grupo ni Suzy. Tila ayaw ng iba na masangkot sa gulo. Na ito, ang insidente ni Jae-en ay kumalat din sa labas. Ipinakalat ito ni Suzy sa pamamagitan ng isang mesaging api ng kabataan. Sa pagkaunawa sa sitwasyon, ipinaalam ito ni An sa kanyang ama. Tila lumayo na ang lahat at wala nang makakatulong kay Jae-en. Gusto ng ama ni Haji na mag-aral ang kanyang anak na babae sa ibang bansa. Natatakot siyang ibunyag ng kanyang anak ang tungkol sa kanyang paglustay ng pondo ng gobyerno. Hindi tinitigilan ni Hajin ang anumang paraan sa sinumang sumusubok na pigilan siya, kahit na ito ay ang kanyang ama, at syempre, hindi niya maaaring sundin ang kanyang kagustuhan. Bilang isang upgrader, magbibigay si Bayo ng parusa kay Jae-en ayon sa batas, ngunit bago niya pa masabi, pumasok ang advisor. Malakas niyang hiniling kay Jae-en na lumabas ngayon. Napilitan siyang lumipat ng paaralan pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa. Nagalit si Jae-en sa biglaang desisyon na iyon. At inilagay pa ang kanyang gitnang daliri sa harap ng guro. Dito, ipinangako ng guro na itatago niya ang bagay na ito mula sa bagong paaralan kung sasang-ayon ang pamilya na magbayad sa kanya ng pera. Bago pa man siya makabawi sa kanyang sinabi. Pumasok ang ama ni Jae-en, galit na galit, at sinaktan niya ang kanyang anak na babae nang walang pag-aalinlangan. Kung hindi na mag-aaral si Jae-en kasama si Hajin, ang kanyang negosyo ay masisira. Pag-uwi, hiniling ni Hajin sa kanyang ina na ibalik si Jae-en sa kanyang klase. Ipinakita ng kanyang ina sa kanya ang listahan ng mga nambubuli sa paaralan. Umaasa siyang hindi kailanman lilitaw ang pangalan ni Hajin doon. At sinabi rin niya na sinira ng kanyang anak ang lahat, kaya huwag siyang magalit sa kanya. Kasabay nito, dumating din ang lola ni Hajin.
Binalingan niya ang kanyang manugang at pinagalitan ito, at ipinagtanggol ang kanyang apo. Naniniwala siyang mahusay ang ginagawa ni Hajin. At ang ginagawa ng kanyang minamahal na apo ay upang sanayin ang kanyang kakayahan sa pamamahala ng mga tao, mga kasanayan sa paglangoy, mga kasanayan sa pamumuno, isang tendensya na maging isang pinuno. Ipinangako niyang ibibigay ang lahat kay Hajin, basta huwag lang siyang maging pabaya. Sa kabilang banda, ibinunyag ni Suzy sa dalawang kaibigan na mayroon pang 3 tao ang sumama sa kanya. Upang makalabas sa laro, kailangan nila ng mas maraming tulong. Nang gabing iyon, biglang pinuntahan ni Hajin ang bahay ni Jaen. Gupitin niya ang kanyang buhok gamit ang gunting. Pagkatapos noon, tumawag ang nanay ni Jaen pagkatapos marinig ang lahat mula kay Hajin. Tinanong niya kung tama ba ang ginawa niya sa kanyang kaibigan. Umiyak si Jaen at humingi ng tawad sa kanyang ina. Pagkatapos ay pinatay ang telepono at nagpatuloy sa pag-iyak sa kanyang madilim na silid. Sa mga nakaraang araw, naramdaman ni Suzy na may nangyayari kay Jaen. Sinubukan niyang tanungin ito, ngunit sinabi ni Jaen na hindi ito ang kanyang problema. Pumasok si Hajin sa silid-aralan na may maikling buhok na hanggang balikat, na ikinagulat ng lahat. Nakita ni Suzy ang buhok sa sapatos ni Jaen, at tila nagsimula siyang makaintindi ng kaunti. Pagbalik sa convenience store, ikinuwento ni Suzy ito kay Sonha. Nararamdaman niya na sinisikap ni Jaen na iwasan siya. Binuksan ni Sonha ang isang recording para sa kanya, na naglalaman ng pag-uusap ni Hajin at Jaen. Binalaan niya na kung sisirain ni Jaen ang pyramid game, si Suzy ang magdurusa. Gagawin kong biktima ng bullying sa paaralan si Suzy, kaya kung ayaw mong mangyari iyon, huwag mo na siyang kaibiganin. Bumalik ka sa rank, iyon ang lugar mo. Ngayon lang naintindihan ni Suzy kung bakit laging iniiwasan siya ni Jaen. Pagkatapos ay ipinakita ni Sonha kay Suzy ang isang artikulo tungkol sa kanyang ama ngayong umaga. Sinasabi nila na ang kanyang relasyon ay nakakaapekto sa militar. Pag-uwi, narinig ni Suzy ang pag-uusap ng kanyang ama sa isang tao. Nagulat siya nang gustong mag-ulat ng kabilang panig sa mga nakatataas. Sinabi ng ama ni Suzy na ito ay aksidente at hindi isang pag-atake. Kinabukasan, patuloy na nagplano ang lahat para sa susunod na plano, ngunit wala si Jaen. Alam ni Suzy na nagsisimula ng magkaroon ng lamat ang grupo na kumakampi kay Hajin. Ngayon, ang grupo ni Suzy ang pinakamalakas at gusto niyang samantalahin iyon, kaya't sinimula ng lahat na akitin ang mga madaling lapitan. Nangako pa si Suzy na kung mabibigo ang kanyang plano, kusang loob siyang mananatili sa rank. Ang kaakit-akit na alok na iyon ay nakaapekto rin sa ilang tao. Nang araw na iyon, sinabi ni Suzy kay Jaen na kahit anong gawin ni Hajin sa pagkakataong ito, hindi siya matatakot. Kaya gusto niyang huwag mag-alala si Jaen at magpatuloy sa pakikipaglaban. Pagkatapos noon, nakipagpulong si Suzy sa mga bagong miyembro ng grupo. Paulit-ulit niyang sinasabi na hindi ito laro kundi pambubuli sa paaralan. Alam ng lahat dito ang tungkol dito, ngunit sa lahat ng panahon na iyon, kahit anong pagkakamali ang nagawa nila, wala sila sa blacklist ng paaralan. Hindi pa sila nababa sa rank kaya akala nila ay ligtas na sila. Nagkaroon din ng ganoong pag-iisip si Suzy, ngunit iba na ang lahat ngayon. Mayroong 25 mag-aaral sa klase kaya kailangan ni Suzy ng isang grupo ng 13 tao. Kapag nangyari ang pyramid game, gusto niyang tumanggi ang 13 tao na sumali, dahil ito ay laro ng lahat. Kapag bumitaw ang karamihan, wala nang laro. Doon, binigyan ni Sonha si Suzy ng nakatagong kamera. Kailangan niya ng video para maisumbong si Hajin. Hindi sapat ang pagwawakas ng laro dahil ang huling layunin ay tapusin si Hajin. Nang araw na iyon ay ang debut ng idolo na si Jaejin. Nakatayo rin sa ibaba ang grupo upang suportahan ang kanilang kaibigan. Pagkatapos ng performance, lumitaw ang isang misteryosong tao. Kasabay nito, nag-text si Suzy sa grupo para maghanda ayon sa plano. Tumunog ang kampana ng paaralan. Hudyat ng oras ng laro, nagmadali ang lahat pabalik sa silid-aralan upang magsimulang makilaho. Naroon din si Jayon at sinabing nag-aaral pa rin siya sa klaseng ito. Biglang may narinig na sirena ng ambulansya sa labas. Hindi inaasahang na aksidente si Jaejin at dinala siya sa emergency room. Nagulat si Suzy sa nakita niya. Pagkatapos noon, pumasok siya sa silid-aralan sa galit at dumiretso kay Hajin. Tila may ginawa si Hajin sa kanyang kaibigang si Jaejin. Sinabi ni Suzy na dahil sa kanya, kaya nangyari kay Jaejin ang insidente. At dahil lang sa larong ginawa niya ay naging autistic si Wonjin. Gusto nang palayain ni Jaen ang kanyang sarili ng maraming beses, at maaaring hindi na makapaglangoy si Enjun. Dito, inamin din ni Hajin na siya ang lumikha ng laro. Bukod pa rito, gusto rin niyang baguhin ang mga patakaran. Sa pagkakataong ito, gusto ni Hajin na pumili ng isang tao na mananatili sa rank magpakailanman. Agad itong tinutulan ni Suzy sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng isang text message. Nauna nang nag-text si Hajin sa group chat ng klase na parurusahan niya si Jayon. At ngayon ay hindi na makapaniwala si Suzy sa anumang salita mula sa kanya. Agad na tinanong ni Suzy ang lahat kung sino ang iboboto nila na maging rank magpakailanman, ang taong nakaupo sa tabi nila o ang taong nasa likuran. Para naman kay Suzy, ayaw niyang gawin iyon dahil itinuturing niya ang lahat sa klase na ito na kaibigan.
Ang layunin ng larong ito ay hindi lamang sirain ang mga Frank, kundi sirain ang lahat kapag ang Arank na tulad ni Jae-jin ay nagtangkang magpakamatay. Gusto ni Suzy na sinumang hindi sumali sa larong ito ay dapat natanggalin ang epi at tumayo. Kung sasang-ayon ang karamihan ay aalisin ang nakakababaliw na larong iyon, agad na sumang-ayon si Jae-jin sa ideyang iyon, ngunit tumingin siya ng diretso sa mata ni Jae-jin na parang nagbabanta sa kanya, para hindi na mamanipulate ni Jae-jin. Tumayo si Jae-jin at iginiit na tinanggalan niya ang epi. Talagang nagulat si Jae-jin sa sinabi ni Jae-jin. Pagkatapos noon, maraming tao ang sumang-ayon na tanggalin ang epi. Inihula rin ni Jaeon ang kanyang makapangyarihang kaibigan. Ngunit tinanggihan ni Suzy ang kanyang boto dahil dati nang pinatalsik si Jaeon sa paaralan at walang karapatang bumoto. Sa kabilang banda, ang ginawa ni Jaeon ay hindi napatawad ni Suzy. Nagalit si Jaeon at sinubukang turuan ng leksyon si Suzy, ngunit pinigilan siya ni Jaen. Kaya, bumaling siya at walang awa na pinatulan si Jaen, ngunit hindi niya akalain na ang lahat ng ginagawa niya ay bahagi ng plano ni Suzy. Ang lahat ng ito ay kinunan ang nakatagong kamera, at ito ay live na ipinapalabas sa mga social media platform, at maging ang mga guro sa paaralan ay nanonood din ng video. Pagkatapos sakta ni Jaeon si Jaen hanggang sa magsawa siya, nagsimula si Jaen na lumaban, idiniin niya si Jaeon sa lupa habang sumisigaw ito sa kawalan ng pag-asa. Kasabay nito, sumang-ayon din si Joan na tanggalin ang epi. Nauna ng personal na nakipagkita si Suzy kay Joan upang sabihin ang lahat ng kanyang plano. Si Joan mismo ang tumulong kay Suzy na ilagay ang nakatagong kamera. Sinunod niya ang sinabi ng kanyang konsensya at binaliwala ang payo ng kanyang ama sa pagtatapos ng botohan. 12 tao ang nagtanggal ng tangang api na iyon, mas marami ng 2 kaysa sa mga kumampi kay Hazin. Ibig sabihin, aalisin ang laro ngayon. Pagkatapos noon, pinutol ng advisor ang internet upang putulin ang live stream. Ngunit ang hakbang na ito ay nasa palad ni Sunha at Suzy. Lihim siyang pumasok sa kanyang silid at ipinagpatuloy ang live stream. Naroon din ang punong guro sa silid-aralan. Galit na galit siyang pinagbabasag ang nakatagong kamera. Ngunit sapat na iyon upang malaman ng lahat na ang lahat ng guro rito ay kasangkot sa bagay na ito. Pagkatapos noon, nakipag-usap ng pribado si Suzy kay Jaen. Nang tumayo si Jaen, natakot si Suzy na sasang-ayon siya na maging permanenteng Frank. Nagkaroon din ng ganoong balak si Jaen, naisip niya na kung siya ay nasa Frank, wala nang sinuman ang magdurusa. Ngunit napagtanto ni Jaen na mali ang kanyang iniisip. Kung gagawin niya iyon, mas magiging magulo ang lahat, kaya gusto niyang tapusin na ito. Pagkatapos noon, pumunta ang buong grupo sa ospital upang bisitahin si Jae-jin. Lumabas na wala pala siyang kahit anong pinsala. Nauna rito, mayroong isang taong nakasuot ng stuffed animal costume na gustong saktan si Jae-jin. Biglang dumating si Woo-jin sa paaralan at natuklasan iyon, kaya tumakbo siya at sinipa ang taong iyon. Sinamantala ni Jae-jin ang pagkakataong ito at nagpanggap na nahimatay, habang ang taong nakasuot ng stuffed animal costume ay mabilis na tumakas. Nakita ni Suzy ang lahat ng ito, ngunit ito ay bahagi ng planong ginawa niya, at maging siya at si Jae-jin ay itinago ang bagay na ito sa iba. Nahuli rin ng pulisya ang stalker pagkatapos. Si Suzy, isang babaeng nasa 30 na hindi malaman kung sino ang nagpadala, ay pumunta sa convenience store ni Sunha. Ipinakita ni Sunha kay Suzy ang ilang files na nakuha niya mula sa computer ng guro. Sinuri na niya ang mga ito, ngunit walang nakitang ebidensya ng bullying. Dito, gustong makita ni Suzy ang litrato ng kapatid ni Sunha. Nang ipakita niya kay Suzy, agad nitong nakilala na iyon ang babaeng tumulong kay Jae-jin. Agad na tumakbo si Sunha sa paaralan para hanapin ang kanyang kapatid. Bago noon, madalas sinusubaybayan ni Wonjin ang profile ni Jae-jin at nakita niya ang ilang komento na patungkol dito. Nag-aalala para kay Jae-jin, pinuntahan ni Wonjin ang paaralan. Ito rin ang unang pagkakataon na lumabas siya mula sa madilim na silid na ito. Mukhang marami nang natulungan si Jae-jin kay Wonjin noon, at ngayon ay labis na ikinatuwa ni Wonjin nang malaman niyang ligtas siya. Habang isinasakay si Jae-jin sa ambulansya, nahulog ang kanyang hikaw. Pinulot ito ni Wonjin at ngayon ay gusto niyang ibalik ito ng kanyang kapatid. Sa kabilang banda, galit na galit ang ina ni Hajin dahil sa eskandalo sa paaralan at mukhang lumalaki na ang problema. Iniulat din ng telebisyon ang insidente na nagdulot ng kaguluhan sa publiko nang lumitaw ang bullying sa prestihiyosong paaralang iyon. Kumakalat ang video sa buong social media. Lahat ng magulang sa paaralan ay maihawak na impormasyong ito, at ang ina ni Jae-jin ay hindi iba. Nang gabing iyon, gusto ni Hajin na lumipat ang kanyang ina sa ibang paaralan. Hindi niya alam kung saan ang paaralang iyon, ngunit kailangan niyang sumama kay Jae-jin. Naiinis ang ina ni Hajin sa basura na ginawa ng kanyang anak, at bukod pa rito, hindi na rin pinagkakatiwalaan ng lola si Hajin. Sa tingin niya ay walang silbi si Hajin dahil wala siyang nagawa, nawawala ng pag-asa. Samantala, hindi nasisiyahan ang ama ni Suzy na hindi sinabi sa kanya ng anak ang tungkol dito. Ngunit naniniwala siya na laging sinasabi ng ama na kailangang lampasan ng anak ang lahat ng posibleng problema. Kasabay nito, inisip niya na babaliwalain ng kanyang ama ang kanyang mga sinasabi. O kung malaman man niya,
titingnan niya ito mula sa ibang anggulo. Samantala, nang umuwi si Jeen, naroon na ang kanyang ina, at agad siyang niyakap nito habang umiiyak. Naghingi siya ng tawad kay Jeen, dahil sa matagal na panahon ay hindi niya alam ang mga pinagdadaanan nito. Kinaumagahan, paglabas pa lang ni Jeen ng gate, naghihintay na si Hazin doon, at pinayuhan din ni Jeen si Hazin na huwag nang sirain ang sarili nito. Hindi niya hahayaang gamitin siya ni Hazin bilang dahilan para sa mga baliw na ginagawa nito. Sa paaralan, maraming mamamahayag ang nagtitipon at sinisikap nilang alamin kung ano ang nangyari sa prestihiyosong paaralang ito. Halos kalahati na lang ng klase ang natitira, ang mga ito ay pinipigilan ng kanilang mga magulang sa bahay. Ayaw nilang mapansin ng mga reporter ang kanilang mga anak. Gusto ng lola ni Hazin na ilipat ang kanyang apo sa ibang bansa para mag-aral, ngunit bago umalis ay may ibinulong si Hazin sa kanyang lola. Sa kabilang dako, sinimulan ng guro ang paglilipat ng klase ng ilang estudyante. Lahat ng grupo ni Suzy ay magkakaklase maliban kay Gia, ngunit sa tingin niya ay walang problema dito. Ang balita na mag-aaral si Hazin sa ibang bansa ay isiniwalat din ni Ann kay Suzy. Ito ay isang karaniwang gawain na madalas gawin ng mga pamilya sa Vietnam kapag nagkakaproblema ang kanilang mga anak. Nang araw na iyon, nagkita sina Hazin at Jen sa elementarya kung saan sila parehong nag-aral. Nang malaman ito, gusto rin ni Suzy na sumama sa kanyang kaibigan. Ito ay isang paaralan para sa mga ulila na malayo sa lungsod. Lumalabas na ulila rin si Hazin, at siya ay isang ampon lamang sa kanyang kasalukuyang pamilya. Dito ay isiniwalat din ni Hazin kay Suzy na siya mismo ang biktima ng bullying, at ang pagkapuot niya kay Jeen ay nagmula rin sa kwento noong taon na iyon. Ito rin ang lugar na lumikha ng Pyramid Game. Nang araw na iyon ay pinaglaro ng guro ang lahat ng eksaktong parehong laro. Ang mga mahusay na manlalaro ay makakatanggap ng premyo, sa kabilang banda ay parurusahan ang isang tao kung hindi nila matugunan ang mga kinakailangan. Hindi nakasagot si Hazin ng anumang tanong, kaya parurusahan siya ng guro sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas kaunting pagkain. Bukod pa rito, hindi rin magkakaroon ng kumot si Hazin para sa siesta, at kung maglaro pa siya ng masama sa susunod, kailangan niyang harapin ang mas mabibigat na parusa. Ang pinakamataas na punto ay nang hindi sinasadyang ibunyag ni Jeen na si Hazin ay isang ulila, at nang malaman ito, madalas siyang bulyawan ng ibang mga mag-aaral sa klase. Nanatili si Jeen sa labas dahil ayaw niyang magkaroon ng gulo at kaya hindi niya kinampihan si Hazin. Nagsimulang magbago ang lahat nang malaman ni Hazin na may darating na pamilyang mayaman upang umampon ng isang bata. Ipinakita niya ang lahat ng kanyang kakayahan sa kanyang presentasyon sa sining at sa gayon ay napansin siya ng pamilya ng chairman. Mula nang makasama ang kanyang adoptive parents, masigasig na nag-aral si Hazin. Bukod pa rito, natuto rin siya sa kalupitan ng chairman na labis na ikinatuwa ng huli kay Hazin. Sa kasalukuyan, agad na uminom ng ilang tableta si Hazin at agad na tumakbo si Jeen upang pigilan siya, ngunit agad siyang sinampal. Ang totoong dahilan kung bakit binubuli ni Hazin si Jeen ay nagsimula isang taon na ang nakakaraan sa hagdanan ng pangunahing gusali ng paaralan. Ngunit bago pa makapagsalita si Hazin, tumunog ang alarma ng sunog. Matagal nang binalak ni Hazin na sunugin ang paaralan. Agad na hinila ni Suzy si Jeen papalayo at kasabay nito ay bumagsak si Hazin. Kasabay nito, isang malakas na pagsabog ang nagdulot ng gulat sa kanilang dalawa. Walang pag-aalinlangan, agad na sumugod si Jeen upang iligtas si Hazin at kasabay nito ay dumating ang bumbero. Dinala sina Suzy at Jeen sa ospital na may kaunting pinsala lamang, habang hindi pa rin malinaw ang kalagayan ni Hazin. Kinabukasan, isang anonymous na individual ang nag-livestream upang manipulahin ang opinyon ng publiko na nagpapanggap kay Suzy bilang salari ng bullying sa pamamagitan ng mga na-edit na larawan sa video. Bukod pa rito, isiniwalat din ng individual na ito na si Suzy ay may kinalaman sa grupong iyon, kasama na ang isang idolo ng kabataan na si Jaisin. Pagkatapos nito, tinawag ng pulisya si Suzy para sa kanyang pahayag tungkol sa sunog sa orphanage. Doon ay kinuha nila ang lighter at tinanong siya tungkol dito at sinabi niyang kay Hazin iyon. Kasabay nito, may isang babae na nakaramdam ng pagkadismaya nang magbago ang opinyon ng publiko at simulan nilang punahin si Suzy. Mayroon siyang video bilang ebidensya na nais niyang ipadala kay Teacher John. Agad na inilabas ni Teacher John ang video sa social media at natanggap din ni Suzy ang video mula sa kanyang mga kaklase. Doon, si Suzy ang biktima, hindi niya kailanman sinabi ang kwentong ito sa sinuman, at ang mga nambubuli ay walang iba kundi ang grupo ni Jeen. Nagsimulang lumabas ang lahat ng katotohanan tungkol sa pinagmumultuhang paaralan, at ang mga taong dating binuli ay kusa ng lumabas upang umamin sa lahat. Bukod doon, nag-record din si Jezim ng isang video upang ibunyag ang Pyramid Game. Inamin din niya na nakasali siya sa larong iyon. Ngunit bilang isang tagamasid lamang, at si Jezim ay isang tagalabas lamang. Matapos ilabas ang video na iyon, ayaw nang magsulat ni Jezim. Ang higit na ikinatuwa niya ay maayos na ang lahat sa kaibigan niyang si Suzy. Nagpadala si Jezim ng larawan na may nakasulat na "Ignamiss kita, kaibigan ko", at ipinadala ito sa kaibigan niyang si Wonjin.
Nagulat si Wonjin nang makita niyang tinawag siyang kaibigan ni Jezim. Sa panahon na nasa paaralan pa si Wonjin, si Jezim ang laging tumutulong sa kanya. Ang pambubuli ni Hajin sa kanya ay nagmula sa isang napakababaw na dahilan. Natapakan ni Wonjin ang kanyang paa, at nang marinig ito ay hindi na alam ni Wonjin kung ano pa ang sasabihin. Gusto na rin niyang ilantad ang lahat ng krimen nila, at matapos iulat ni Wonjin ang pambubuli sa kanilang homeroom teacher, nagalit sila. Gumanti sila sa pamamagitan ng pagpilit sa kanya na maghubad at i-video ito, at dahil sa takot na kumalat ito sa internet, hindi nasabi ni Wonjin ang kwentong ito sa sinuman. Samantala, tinawagan ni Jen si Suzy dahil naalala niya ang isang bagay na binanggit ni Hajin. Isang taon na ang nakakaraan ay nakita ni Jen si Hajin sa pangunahing gusali. Masayang binati ni Jen si Hajin matapos ang maraming taon na hindi sila nagkita. Ngunit hindi sinasadyang nagdulot ito ng mas matinding puot sa kanya. Naniwala si Hajin na nakalimutan na ni Jeen ang lahat ng ginawa niya sa kanya noong nasa ulila pa sila at hindi niya pinansin ang sakit na daladala niya sa loob ng maraming taon. Dahil dito, ginawa ni Hajin ang lahat upang maghiganti kay Jeen para maranasan din ni Jeen ang sakit na naranasan niya. Napanood ng ama ni Suzy ang buong video ng kanyang anak at nalungkot siya tungkol dito. Sa nakaraan, hindi niya gaanong pinapansin ang mga bagay sa paaralan ni Suzy dahil alam niyang ang kanyang anak ay isang independenteng bata mula pa noong bata pa siya. Ngayon ay personal niyang tinanong si Suzy tungkol sa paglipat ng bagong paaralan, ngunit ngayong naayos na ang lahat, hindi na ito problema para kay Suzy. Nang araw na iyon, nakipagkita si Teacher John kay Suzy, ibinunyag niya na ibinigay na niya ang lahat ng ulat ng bullying kay Reporter Kang. Kasabay nito, gusto niyang malaman kung kailan sinimulan ni Suzy ang lahat ng plano. Sinabi ni Suzy na ito ay nang siya ay pinaalis sa paaralan. Sinisi ni Teacher John ang kanyang sarili dahil hindi niya nagawa ang kanyang tungkulin habang nagtatrabaho pa siya sa paaralan. Ngayon ay gusto niyang siya ang magtapos sa lahat at hindi niya bibigin si Suzy. Di nagtagal, nagpa siya ang korte na saliksikin at kumpiskahin ang mga dokumento sa opisina ng punong guro at kasabay nito, siya at ang homeroom teacher ay inaresto at dinala sa istasyon upang kunan ng pahayag. Kasabay nito, si Azion ay parang baliw at madalas din siyang binubugbog ng kanyang ama. Si Jin John naman ay pinaalis sa judo club at bukod pa riyan ay tinanggal din sa nalalapit na national championship. Sa kabilang banda, gusto ng ama ni John na mag-aral ang kanyang anak sa ibang bansa, ngunit tumanggi siya. Ayaw na niyang sumunod sa anumang sasabihin ng kanyang ama dahil hawak niya ang isang sikreto nito, ang tungkol sa kanyang lihim na relasyon kay Emrys Choi. Samantala, tinatalikuran ng mga magulang ni Hajin ang lahat ng responsibilidad sa kanilang sarili. Inamin niya na ampon lamang si Hajin. Kasabay nito ay ibinunyag niya sa lahat na ang kanyang anak na babae ay may matinding sakit sa pag-iisip at isasagawa niya ang proseso ng pagpapawalang bisa ng pag-ampon sa bata. Si Hajin ngayon ay itinulak ng kanyang pamilya sa mental hospital. Dito ay may pagpapabaya at diskriminasyon at si Hajin ay maipit doon. Ang tunay na paghihirap ni Hajin ay magsisimula pa lamang, walang sinuman ang pupunta sa kanya, ngunit iyon ang presyo para sa lahat ng kanyang ginawa. Sa mga sumunod na araw, nang maayos na ang lahat, dumating ang lahat sa paaralan na may malaking ngiti sa kanilang mga labi. Si Teacher John ay pinayagan ding bumalik sa pagtuturo sa paaralan, at naniniwala silang ang mga susunod na araw ay magiging mas maganda pa. Ngunit isang araw ay may isang pares ng kambal na lumipat sa paaralan, kapwa sila talagang interesado at nasasabik sa pyramid game na ginawa ni Hajin. Sumang-ayon silang ipagpatuloy ang nakakapanakot na larong iyon. Ang nagkataon ay inilipat ang dalawang magkapatid na ito sa klase ni Suzy. Dito nagtatapos ang pelikulang Pyramid Game. Kung nagustuhan ninyo ay bigyan ako ng like at subscribe. Paalam at hanggang sa susunod na video.